Hala, Diyos ko po, just in breaking news, VP Sara delikado, mga DDS na bigla, Roque bumuelta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Narito, Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Itong si VP Sara Duterte si humiling na huwag payagan ang karahasan sa kanyang pamilya. At itong balita na ito ay binalita ng News 5 na kung saan sabi nila ito rang nagrereklamo raw itong si VP Sara patungkol dyan sa security personnel para daw ilihis ang issue nung pumunta siya doon sa Germany na merong bagyo dito sa Pilipinas. Nililihis raw ni VP Sara. Hindi tayo papayag dyan, di ba? Ipagtanggol natin si VP Sara dyan kasi lagi na lang nilang minamalis siya, ginawa ng mga kung ano-anong paninira dito kay VP Sara. At ngayon lang, binalita rin na itong si Representative Paulo Duterte at ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na si Attorney Carpio inireklamo ni Trillanes. Okay, ito na naman, no? Si Boss Trill. Nakakita na naman ngayon ng bagong irereklamo. Pati asawa ni VP Sara, nadadamay na eh. Si Boss Trill talaga, basta may makita talaga. Talagang ganyan katindi, boss ko. Lahat damay-damay. Lahat ng may atraso sa akin, manda kayo. Kahit aso nyo, basta alaga ng Duterte, di ba? Kahit mga aso nyo, may aso bang alaga yung mga Duterte? O may mga hayop silang alaga, di ba? Idamay mo na rin, Boss Trill! Sama mo na rin sa kaso yan! Hindi si Boss! Itong ex-Senator Trillanes, inireklamo niya, mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Okay? Tumatahol na naman itong si Trillanes ngayon. Okay, pag-usapan natin yan. Mamaya, ano na namang reklamo itong si Trillanes? O may dala-dala pa siyang mga kung ano-anong ganyan kakapal na bond paper. Ganyan, mamaya, di ba? Boss Trill ko. Ganyan yan. Laging updated yan, kaya nagdadala ng mga papel yan. Di ba? Kaya nga tinawag yan si Boss Trill na ang mapapel, na mahilig sa papel. Di ba, boss? Bati kami yan, ha? Boss, huwag ka magagalit sa akin, ha? Ganyan rin kakapal ang kanyang mukha. Ang pangatlo natin pag-usapan na ito nga si Attorney Harry Roque. Dapat may mananagot. Yan ang sabi ni Attorney Harry Roque sa baha na nagpalubog sa Calacang, Maynila at Karating Probinsya. Dahil pinagmayabang nila yung flood control project pero bumaha pa rin, sabi ni Attorney Harry Roque dapat merong managot dito. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video Don Mar para kakalat TV ito sa taong bayan. Okay? Natin So sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang video, itong live na ito. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, like and share na ba? And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga balita. At yung mga cellphones ninyo, ma-notify kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. Sabay-sabay, follow and subscribe. Don Mar TV. 2, 3, go! Go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, simulan na natin ang ating banataan. Okay. Ayan na. Ito nga, ipapakita ko sa inyo itong si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi nila, nililihis raw ni VP Sara ang usapin patungkol doon sa security personnel para daw malilimutan ng taong bayan ang kanyang pagpunta doon sa Germany na timing na bumagyo dito sa Pilipinas at nagbaha doon sa Maynila. Nililihis raw ni VP Sara. Tingnan mo muna naman itong mga pautot ng mga
kalaban, no? Bakit ba kayo inis na inis sa pag-alis ni VP Sara nung bagyo? Nakita naman natin, kumikilos naman yung Office of the Vice President. Umalis siya, pero nag-iwan siya ng mga tao na magtatrabaho nung mga panahon na yon. Siyempre, hindi niya naman pwedeng ma-delay yung flight na yon or i-cancel. 'Di ba? Kasi nga naman, napakamahal ng mga ticket nun. Ay, ticket, passport, balik sa iyo na yun. At nakapagpaalam naman siya sa presidente nun. 'Di ba? Paano niya ililihis yung usapan na yun? At saka bakit ba? Kung aalis ba si VP Sara o hindi, o kung hindi ba siya aalis nung mga panahon na yun, hihinto yung bagyo? Hihinto ba yun? At isa pa, nasa kanya ba yung pagpapatigil ng baha? Siya ba yung may kakayahang gumawa nun? Hindi, tanong ko lang. 'Di ba? Hihinto ba yung baha pag nandito siya? O kailangan namin presensya mo? 'Di ba? Dahil ikaw yung malaking ihaharang namin. 'Di ba? Ang importante, nandito yung presidente nun sa Pilipinas. 'Di ba? Nandito. Although kailangan din natin si Vice President Sara Duterte nun. Pero ang ginawa ni Sara Duterte noong mga panahon na yun, talagang meron siyang alis talaga nun. Nataon nung panahon ng bagyo na yun. No? Pero ginawa naman ni VP Sara yung tungkulin niya. 'Di ba? Nag-iwan siya ng mga tao na handang maglingkod sa mga maaapektuhan ng bagyo at baha. 'Di ba? Hindi niya pa rin tayo iniwan sa ere. Oh. At saka yung mga ganyan-ganyan, yung mga ganyang problema, syempre problema talaga ng presidente 'yun. 'Di ba? Kung ano yung nangyayaring ganyan, ang kailangan talaga dito, yung presidente, yung presensya talaga ng presidente ang maramdaman natin. Hindi niya nililihis doon sa mga security niya. Talaga namang ganun ang ginawa sa kanya. 'Di ba? Kahit naman sino magrereklamo ng ganun . Tanggalan ka ba naman ng mga security? 'Di ba? Vice President ka tapos gustong security, wala. O papalitan ng security, di mo alam kung sino-sino yung mga yun. Kulang na lang nga, ilagay na security sa kanya, barangay tanod na lang. 'Di ba? Wala talaga sa hulog ang kanilang logic. Ito, pasok. Sinusubukan lang daw ilihis ni Vice President Sara Duterte ang issue mula sa pag-alis niya sa bansa noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Kung ililihis ni VP Sara, nakikita naman natin na meron talagang mga relief goods na ibibigay. Bakit niya ililihis? And in the first place, bakit niya ililihis ang kanyang sarili sa pagtulong, o para malimutan ang kanyang pagpunta doon sa Germany, when in fact, bakit si VP Sara ang hinahanap nyo? Na instead, ang hahanapin nyo, si Marcos Jr. ang hahanapin nyo? Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Yung presensya ng presidente ang kailangan natin nung mga panahon na yon. 'Di ba? O isa pa. Siya talaga yung nagpapagawa ng mga ganyan, 'di ba? Yung mga floodgates na 'yan, yung mga flood control na 'yan. Siya ang may hindi naman si VP Sara yun . Ano yung ibibintang nyo kay VP Sara? 'Di ba? Nagbaha dahil umalis si VP Sara. Bumagyo, umalis si VP Sara. Kaya lumubog kami, si Sara Duterte may kagagawan yan . Siya ba yung nagpapagawa nun? Siya ba yung nag-uutos na, gumawa kayo ng mga floodgates, gawin nyo yan, ganto, ganyan. O itakbo nyo yung floodgates, yung puhunan nyo. Siya ba nagkagawa nun? 'Di ba? Nasa desisyon ng presidente yun, nasa pag-aano ng presidente. Kaya dapat yung presidente ang nandito ng mga panahon na yun. Yung presidente ang magiging malaki ang issue kapag siya ay umalis ng mga panahon na yun ng bagyo. Doon magkakaroon ng malaking issue. Si VP Sara, ulitin ko, Vice President po siya. Kahalili siya ng presidente. 'Di ba? Pero ang unang gagalaw talaga dyan, ang may importanteng papel sa mga ganong klaseng bagay, yung mga pangyayaring ganon, is yung presidente talaga. Kumbaga, suporta lang yung vice president doon. At ginawa naman ni Sara Duterte yun. Hindi naman si VP Sara ang presidente. Di ba? Vice President. Alam nyo ba kung ano yung trabaho ng Vice President? Ang trabaho ng Vice Presidente ay maghintay lamang kung inutil na yung presidente. Nagtatanong lang ako, inutil na ba ang presidente natin? Kasi kung inutil na yung presidente, kaya hinanap nyo si VP Sara. Bakit?
Hindi na ba kayo makapag-antay na mapresidente itong si VP Sara? Kasi parang ang nangyayari kasi, inuobligan nyo siyang kumilos si Sara Duterte, si VP. Inuobligan nyo siyang kumilos, tinutulak nyo siyang kumilos ng kumilos. Hindi naman si VP Sara ang presidente natin eh. Para lahat pakilusin nyo siya, lahat ipasan nyo sa kanya. Diba? Vice President po siya, hindi pa siya presidente. Parang ang tingin sa kanya, presidente, ano yung parang si PBBM ang vice, si VP Sara ang presidente. Kaya dapat lahat si VP Sara ang umako. 'Di ba? Tungkulin ng presidente lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Yung presidente natin ang kailangang gumawa. Hindi ang vice president. Nakasuporta lang palagi yan. Kumbaga, sa team, pamalit siya sa mai-injuring player. Halimbawa, si PBBM, wag naman sana, di ba? Na-injury, parang gano'n, ilagay na lang natin sa injury. Si VP Sara yung mag-acting president. Doon na kayo mag-aano kay VP Sara. Doon yun na siya pagkukulitin. Kaso vice president yan eh. Kaya kahit anong sabihin nyo, hindi niya trabaho yun. Di ba? Ang trabaho niya ay humalili o umalalay sa presidente, suportahan kung ano ang ginagawa ng presidente. Nung nakaraan, sinusuportahan niya naman lahat yun eh. Kaso nga lang, naputol simula nang umepal yung mga masasamang espiritu, yung mga alitap-tap. Diba? Ginagawa niya naman yun. Siyempre, paano pa niya aalalayan ng presidente kung merong mga alitap-tap na nakaikot dyan na pinagkakakagat siya? Pilit siyang pinapalayo sa presidente. Diba? Paano niya pa magagawa yung mga ganong bagay? Paano niya matutulungan? Paano niya masusuportahan? Gigil na kayo? Bakit? Hindi na kaya ni PBBM? Bakit si VP Sara ang laging hinahanap nyo? Ang trabaho ng Vice President ay maghihintay lamang. Buti nga, si VP Sara namigay pa ng relief goods, siya pa yung nauna. Tapos sasabihin nyo, nililihis ni VP Sara yung usapin para malimutan na pumunta siya ng Germany? Ano? Pamilya niya yan. Alam nyo, may usap-usapan na baka kung totoo ito na gusto niyang ipagamot ang kanyang nanay raw doon sa Germany. Ewan ko ba kung totoo yan na mga nag-leak na istorya. Tapos pinahiran pa nyo ng Malaysia na si VP Sara manonood yan ng concert doon sa Germany. Kung manonood siya ng concert, anong pakin nyo? Yung amo nyo nga nagko-concert doon sa Malacanang, kakahiya naman kayo. Kung makapagsabi kayo, kung makapagawa kayo ng fake news, akala nyo Para si VP Sara wala nang karapatang magpahingi. Ano yung sarili nyong leader bago kayo manghusga dito kay VP Sara? Di ba? Hello po, Merciful Alvarez. Ayan, present si Mayor natin. Yan ang tingin ng isang kongresista nang magreklamo si VP Sara sa pagpapawas ng kanyang security detail. Hindi nga nagrereklamo. Itong mga media na ito, basahin nyo nga yung official statement ni VP Sara. Marunong ba kayong umintindi, mga mainstream media? Hindi naman nagrereklamo si VP Sara dyan. Hindi, wala naman tayo nadidinig na reklamo kay VP Sara noon. 'Di ba? Ang inaano nga ni VP Sara kung ibabalik niyo sa akin sa inyo na 'yan, 'di ba? At saka kaya niya naman daw kumilos kahit walang security. Kahit sinasabi ni VP Sara ganun is delikado pa rin 'yon para sa kanya. Para sa akin yan, yung opinion ko lang. 'Di ba? Kasi vice president ka. Hindi ka naman basta-basta vice president lang eh. Alam naman natin ang mga Duterte maraming binanggayan. Kaya kailangan talaga ng security yan. Kaya nga pinagtutumbas yung security ni Lenny noon kung bakit kailangan pa ni VP Sara ng maraming security ngayon. 'Di ba? Bakit kailangan mo si Lenny ganun lang ang security noon? 'Di ba? Diyos ko naman. Pagkumparahin mo naman yung ginawa ng mga Duterte kumpara kay Lenny noon. Ang daming binangga, daming sinagasaan ng mga Duterte noong mga panahon na yun. Doon pa lang threat na yun eh. Maaaring balikan sila ng mga yan. 'Di ba? Kaya talagang kailangan talaga ni VP Sara lang security talaga na madami-dami. 'Di ba? Para siya'y mapangalagaan. Sabi pa nga niya sa kanyang official statement na yung open letter, kahit wala akong security personnel, kaya niyang magtrabaho. Ito namang mga mainstream media, no? Hindi naman siya nagwawarla-warla, tinanggalan niyo ako ng security. Mga walang iya kayo. Hindi naman siya gumaganon. Aminado pa nga siya doon sa open letter na yon na wala namang problema kahit tanggalan siya ng security is kaya niyang kumilos, kaya niyang magtrabaho.
Eh kung sa iba nyo ginawa yan, malamang ko, ang dami na kayo naririnig na reklamo. Sus, kung walang mga vlogger, sino na lang kaya ang makapagbigay ng totoong balita? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla matapos silang manawagan sa mga gustong mag-volunteer na maging bodyguard ng bise at Si Tolentino, nananawagan ba? Sana si Tolentino. kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. May isang hiling lang daw ang bise sa kanyang mga taga-suporta. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na Yun lang naman. Yun lang. VP Sara is Napakasimple. concerned sa kanyang pamilya. Hindi sa kanyang sarili, ha? Oh. Tama naman yun. Intindihin nyo yan, mainstream media, ha? Kasi sometimes kayo, fake news kayo, eh. Kumbaga, wag nang idamay ang kanyang pamilya kasi nananahimik yan eh. Kung ano yung magiging issue sa kanya, siya na lang eh. 'Di ba? Wag na idamay yung pamilya niya. Eh kaso nga lang ang nangyayari, pati pamilya niya nadadamay, pati nga yung personal nilang buhay, sinusurveillance pa. Kung maka-fact check yung mga, sa inyo, kung kaming mga vlogger ang magpe-fake news, fact check agad. Pero kung kayo yung magkamali, walang fact check kasi mainstream media, utot nyo. anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito ay giniit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang Ito raw si Senator Amy, gusto niyang ibalik kaagad yung mga security personnel na nililipat kay sabihin mo yan kay PBBM, security detail ng bise. Si VP Sara wag kang plastic. raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng Actually, may point. Kasi ang daming mga nagrereklamo eh. Isa na itong si Gonzales, di ba? Nagrereklamo ka, Gonzales, na ako nga, bilang isang congressman, 2 lang yung security personnel ko. Kasi sometimes wala kaming magagawa. Talagang sometimes raw, kukunan sila ng mga security. Alam mo, Gonzales, hindi ka naman vice presidente. At itong si VP Sara, kino-compare pa nila dito kay Leni Robredo na yung panahon daw ni Leni Robredo, kaunti lang yung 100 lang yung security personnel. Si VP Kaya Sara, nga depende sa mga ginawa nun. Kung bibigyan siya ng maraming security, 'di ba? Sinasabi ko nga kanina, alam naman nila kung ano ang mga sinagasaan ng mga Duterte. Yung nagsasalita naman na 2 bodyguard lang pwede na eh. 2 security pwede na. Ano po ba yung ginagawa ninyo? 'Di ba? Kumpara sa ginagawa ng mga Duterte noon. 'Di ba? At saka vice president nga naman 'yan. Marami ding naghahangad ng posisyon ng vice president. Siyempre kapag may nangyari sa pangulo, vice president ang papalit. 'Di ba? Ngayon kung hindi mo kayang tipakin ng presidente, yung vice president pag yan ang natipak at yung nangangarap ang maging vice president, sa kanila titipakin ng presidente, di magiging presidente yung naging vice president. 'Di ba? Malaking rin 'yun. 'Di ba? Kaya kailangan din pangalagaan yung vice president. Ganun, walang pinagkaiba ang presidente sa vice president. Ang pinagkaiba lang is kung ano yung ginagawa ng presidente ngayon, kung ano yung mga nangyayari sa bansa. Siya talaga yung main. Siya talaga yung main na gagawa. Nakasuporta lang ang vice president. Ika nga, naghihintay lang yung vice president. Pero si VP Sara naman, hindi naman siya naghihintay eh. Ginagawa niya pa rin yung trabaho niya. Hindi katulad ng mga ibang naging vice president, talagang hinihintay lang na may mangyari sa presidente. Pero siya is nagtatrabaho. Nakikita naman natin, nararamdaman ng presensya ni VP Sara. Hindi niya intensyon na may mangyari kay PBBM. 'Di ba? Hindi niya hinihintay na itong vice president na to wala namang ginagawa. 'Di ba? Nakikita natin, nararamdaman natin, nagtatrabaho siya. So hindi niya hinihintay na may mangyaring masama sa presidente na pwede siyang pumalit. Ayaw niya nga maging presidente noon eh. 'Di ba? Ayaw din niya maging vice president. Gusto niya lang sa Davao. Napilit lang siya. Abot ng 400. Tama yung sinabi ni Banat May kagabi eh. Ha? Sabi niya, si VP Sara, kinalaban ang CPP-NPA. Kinalaban ang mga drug lords. Ang dami, di ba? Kinalaban ang mga kriminal. Pati itong mga oligarchs kinalaban. Ganyan, mga Duterte. Lahat ng mga pasaway dito sa ating lipunan, kinalaban nila. Doon pala sa mga rebeldeng grupo, delikado na si VP Sara doon eh. Pabinalikan siya noon.
'Di ba? to say, ang daming nagagalit dito sa mga Duterte. Ha? Tama si Manatbay. So, si Leni Robredo, sino bang nagagalit sa kanya? Ayun. Ayun nga eh, pinapares pa nila doon, wala naman nagagalit doon, lahat natutuwa eh. Diba? Lahat nga natutuwa kay Lenny, di ba? Comedy. Okay, Manatbay, bakit dadamihan ang security personnel ni Leni Robredo Oo. na kaibigan nga niya yung mga CPP-NPA, yung mga iba, di ba? Kaibigan nila. At hindi naman sila nagrereklamo doon sa hindi naman sila hindi naman sila pumapalag dito sa war on drugs, di ba? Sabi pa nga nila bloodless, yan ang sabi ni Baratbay. Bloodless ang gusto nila, di ba? Oh. So kung ikaw yung drug lord, ha? Mas gusto mo talagang mga katulad ni Leni Robredo ang mamuno sa bansa. Oo. O di hindi ka wala masyadong threat. Lalong-lalo na maaaring magkaroon ng threat si VP Sara sa buhay niya kasi alam niyo kung bakit. Nakikita naman sa survey na nagiging number 1 siya at may pag-asang maging presidente siya. 'Di ba? Doon pa lang 'yon, delikado na. Yung mga taong binangga ng mga Duterte noon is maaaring balikan na siya. Maaari siyang mapahamak. 'Di ba? Kasi nga nakita natin malakas siya eh. 'Di ba? Malakas siya mga tao. Oh, para mawala yan, kasi kapag yan naupo na naman ako, delikado na naman, patay na naman ang negosyo. 'Di ba? Ganun ang mangyayari diyan. Kaya kailangan talaga ni VP Sara ng seguridad. Hindi naman basta-basta lang yung ginawa ng mga Duterte. Mabigat yung ginawa ng mga Duterte para magkaroon tayo ng katahimikan dito sa bansa natin noon. 'Di ba? Lahat binangga nila. Wala silang sinino nung mga panahon na 'yon. 'Di ba? Kaya bibigyan mo ng 2 bodyguard? 2 security sa kabila ng ginawa nila, 'di ba? Tapos nakikita pa natin na nagiging number 1 si VP Sara sa pagiging presidente sa mga survey, umaangat siya. Di malayang-malaya na yung mga taong gumawa sa kanya ng masama. 'Di ba? 1 click na lang siya noon. Papabor yun sa mga taong gustong mawala yung mga Duterte kasi tinik sila sa lalamunan. Yung mga nag-aambisyon doon sa pagiging number 1 ni VP Sara, matutuwa doon. VP Sara, kinalaban niya lahat nila tatay niya. So, wag kayong magbigay ng comparison dito kay VP, Inday, at ni Leni Robredo. Malayo Tapos si talaga. Gonzales, kinumpara pa niya ang kanyang sarili sa vice presidente. Hoy, congressman ka lang. Ito, second highest ranking official ito. Oo. Amaw. Kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Wala pang bagong pahayag si Gibbs Gunn, shoutout sa inyo. PNP Chief Romel Marbil tungkol dito. Pero dati na niyang sinabi nga ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang persang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na Walang... walang parang kulang naman yung kapulisan. Nadulas na nga si Kong Dan doon, no? Si Kong Dan. Na hindi naman tayo kinukulang ng kapulisan. Diba? Nadulas siya ron. bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Itinanggi rin nilang minamanmana ng mga pulis ang bahay Isa pa ito ni VP Sara. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please Hinahayaan naman Wala naman nagkokontra dyan. Hinahayaan naman. spare the PNP organization po from these political issues. Hindi. Alam mo, Pahardo, ever since ang mga Duterte po, hindi po namumulitika. Hindi po ugali ng mga Duterte ang mamumulitika. Oo. Tandaan mo yan sa isip mo. Never namumulitika ang mga Duterte. Pero, pagsabihan mo ang ibang mga kapulisan, mga leader dyan, nagpapadala kayo sa mga politicians. Kayo ang namumulitika, hindi ang mga Duterte. Ha? Namumulitika na nga kayo, nagsisinungaling pa kayo dyan sa mga interview nyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan, yung binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.